Naisip mo na ba kung bakit mas konti ang gamot na iniinom ng lolo mong matagal na buhay kaysa sa mga iniinom mo ngayon? At bakit kaya? Kahit na ang dami ng pag-unlad sa medisina, ang mga tao sa edad natin ay mas nagkakasakit pa rin ngayon. Diabetes, mataas na presyo ng dugo, sobrang taas ng kolesterol. Ilang tao ang kilala mong lampas 50 anyos na walang alinman sa mga problemang ito? Pakinggan mo. May ikukuwento ako sa iyo na maaaring hindi magustuhan ng ilang mga doktor, pero kailangan talagang sabihin. Mayroong natural na solusyon na makikita mo sa kahit anong palengke at maaaring makatulong sa 10 sa mga pinakakaraniwang problema sa kalusugan pagkatapos ng 50 anyos. At hindi ito isa pang mamahaling gamot mula sa botika. Ako mismo ay gumagamit ng reseta na ito sa loob ng mga dekada. At alam mo ba kung ano ang mas nakakabilib? Ito rin ang parehong reseta na ginamit ni Hippocrates, ang ama ng medisina, 2000 taon na ang nakalipas para gamutin ang kanyang mga pasyente. Habang madalas sa botika ang mga kaedad ko, bihira naman akong magkasakit o mangailangan ng gamot. Ngayon ituturo ko sa iyo ng eksakto kung paano ko ginagamit ang suka ng mansanas. Hindi tulad ng sinasabi sa internet, kundi sa tamang paraang subok na sa dekada. Malalaman mo ang 10 problema na kayang solusyonan ito. At pati na rin ang 3 mapanganib na pagkakamali na 70% ng mga tao ay naggagawa kapag ginagamit ang kamanghamanghang sangkap na ito. Samahan mo ako dahil matututuhan mo ang eksaktong formula na aking nabuo sa aking karanasan sa buhay. Pero una, hayaan mo muna akong magtanong sa iyo ng isang bagay na maaaring makainis. Bakit kaya ang isang bagay na napakasimple at mura ay hindi malawakang inirerekomenda? Meron kaya talagang interes na panatilihin kang umaasa sa mga mas mahal na solusyon? Pag-isipan mo muna. Sa tingin mo ba tama ang direksyong tinatahak natin sa kalusugan? Tara na sa unang benepisyo at sigurado akong magugulat ka dito. Una, nakokontrol nito ang type 2 diabetes sa paraang di alam ng marami. Diabetes, nakakatakot talaga ang salitang yan para sa marami sa ating edad. At may dahilan naman. May natuklasan akong kamangha-mangha sa pagdaan ng panahon. Ang apple cider vinegar ay hindi lang tumutulong sa asukal sa dugo, may ginagawa pa itong mas matalino. Alam mo yung biglang pagtaas ng asukal pagkatapos mong kumain? Oo, kaya ng suka na panatilihin ang pagkain sa tiyan mo ng mas matagal. Parang kinakausap niya ang katawan mo, sinasabi, kalma lang, dahan-dahan lang tayo. May pag-aaral na inilathala sa magazine na Diabetes Care. Isipin mo buong magazine tungkol lang sa diabetes. At natuklasan nila na ang mga taong may type 2 diabetes na uminom ng suka ay nagkaroon ng mas mahusay na kontrol sa asukal. Pero heto ang nakaka-interes. Hindi basta-bastang suka, kailangan ay organic, hilaw, at hindi sinala na suka. Yung may parang ulap sa loob, may pangalan yan. Ina ng suka. Nasa kanya ang buong kapangyarihan. Pangalawa, napapababa nito ang mataas na presyon sa paraang hindi sinasabi ng mga doktor. Ngayon, ikukuwento ko sa iyo ang isang bagay na nadiskubre ko nang hindi sinasadya at nagbago ng lahat para sa akin. Ang mataas na presyon ay hindi lang dahil sa pagod ng puso. Ito ay dahil sa isang sangkap ng suka na tinatawag na asidong acetic. Medyo komplikado ang pangalan pero simple lang ginagawa nito. Pinapaluwag nito ang mga ugat ng dugo para itong tubero na naglilinis ng mga baradong tubo sa bahay mo. Malinis na tubo, mas maayos ang daloy ng tubig. Kapag relax ang mga ugat, mas maganda ang daloy ng dugo. Pero may isang sikreto na halos walang nakakaalam. At sasabihin ko sa iyo mamaya kung anong eksaktong oras dapat inumin ito na nagpapalakas pa ng epekto nito. Pangatlo, nililinis nito ang kolesterol sa isang nakakagulat na paraan. Alam mo bang laging gumagawa ng kolesterol ang atay mo? Kahit na hindi ka na kumain ng taba habang buhay, patuloy pa rin itong gagawa ng kolesterol. Pero nagulat talaga ako nang malaman ko ito. Hindi lang pinapababa ng apple cider vinegar ang masamang kolesterol, pinapatalino rin nito ang trabaho ng atay. Sinundan nila ang grupo ng tao sa loob ng 12 linggo. Yung mga uminom ng suka araw-araw ay nagkaroon ng malaking pagbuti sa kanilang mga pagsusuri.
Hindi ito isang malaking pagbabago, pero tuloy-tuloy ito. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na kalusugan kaysa sa mga himala. Pero may isa pang mas interesante tungkol sa kolesterol na ibubunyag ko kapag pinag-usapan ko na ang taba sa tiyan. Pang-apat, nalulutas nito ang mga problema sa pagtunaw na hindi mo inaakala. Ito ang natuklasan kong nagbago ng buhay ko. Alam mo ba kung bakit maraming tao sa edad natin ang may acid reflux? Akala ng lahat sobra ang asido sa tiyan, pero kabaligtaran pala ang natuklasan ko. Kadalasan kulang pala sa asido. Habang tumatagal, bumababa ang asido ng tiyan kaya naiipon ng pagkain, nagfe-ferment, nagdudulot ng hangin, pananakit ng sikmura, at hindi maayos na pagtunaw. Ginagampanan ng suka ng mansanas ang papel ng asido na kulang sa ating tiyan. Tinutulungan mo lang ang tiyan mo para magawa ang trabaho nito ng maayos. Naalala ko isang linggo, kumain ako ng mabigat na feijoada, tapos uminom ako ng suka na hinaluan ng tubig pagkatapos. Matapos ang 20 minuto na wala ang bigat, namangha ang asawa ko. Panglima, natutunaw nito ang taba sa tiyan sa isang siyentipikong paraan. Ngayon ikukwento ko ang isang pag-aaral na labis akong nagulat. Sa hapon, kumuha sila ng 175 katao na sobra sa timbang. Hinati sila sa mga grupo. Isang grupo ang uminom ng suka araw-araw, ang isa naman ay uminom ng placebo, isang substansya na walang epekto. Pagkalipas ng 12 linggo, ang grupong uminom ng suka ay nabawas ng 2 kilo. Mukhang kaunti lang, pero tingnan mo. Hindi sila nagbago ng kahit ano sa pagkain, wala ring binago sa ehersisyo, dinagdag lang nila ang suka. Pero mas kahanga-hanga kung saan sila pumayat. Nabawasan sila ng sentimetro sa baywang, hindi lang ang timbang. Ang taba sa tiyan, iyon ang pinakadelikado na nagpapataas ng panganib ng diabetes at mga problema sa puso. Paano ito posible? Nakikialam ang asidong acetic sa mga gene na nag-iimbak ng taba. Para bang kinakausap nito ang mga selula ng taba na sinasabi, hindi nyo kailangang itago lahat yan. Si Sextomata ay pumapatay ng bakterya sa tradisyonal na paraan. Narito ang isang bagay na alam ng ating mga lolo't lola pero nakalimutan na natin. Paano mo sa tingin pinanatiling sariwa ang pagkain bago may refrigerator? Suka. Bago pa nagkaroon ng mga antibiotiko, paano ginagamot ang mga sugat? Suka? Hindi ito pamahiin. Talagang pumapatay ang suka ng mga delikadong bakterya. At kinukuha nito ang Staphylococcus, Candida, mga komplikadong pangalan para sa mga mikrobyo na maaaring magdulot ng seryosong problema. Si Hippocrates, noong sinaunang Gresya, gumagamit ng suka para gamutin ang mga sugat, impeksyon at ubo. 2,000 taon nang lumipas, kinumpirma ng agham. Tama siya. Ngayon marami ang nagmumumog ng tinunaw na suka kapag may kati o hapdi sa lalamunan. Epektibo ito dahil pinapatay nito ang mga bakterya na nagsisimula pa lang dumami. Pangpito, inaalis nito ang mabahong hininga sa pagtukoy sa ugat ng problema. Walang gustong pag-usapan ito, pero lahat tayo ay nagkaroon na ng mabahong hininga. Alam mo ba na kadalasan, hindi sa bibig kundi sa tiyan nagmumula ang mabahong hininga? May isang bakterya na may komplikadong pangalan, Helicobacter pylori, na naninirahan sa tiyan ng kalahati ng populasyon sa buong mundo. Ang bakterya na ito ay naglalabas ng gas na sanhi ng mabahong hininga na hindi nawawala kahit magsipilyo ka. Ang suka, dahil sa mga katangian nitong antimicrobial, ay tumutulong para makontrol ang mga ganitong bakterya. Magmumog sa umaga gamit ang maligamgam na tubig at isang kutsarita ng suka. Pero may sikreto sa tamang oras na sasabihin ko sa huling formula. Pangwalo, pinapabata nito ang balat mula loob. May nadiskubre akong di sinasadya na nagbago sa aking balat. Ang ating balat ay may natural na pH, isang sukatan ng asido. Habang tumatanda, nawawala sa balanse ang pH. Malalakas na sabon, polusyon, stress, lahat ng ito ay nakakaapekto. Nakakatulong ang suka na maibalik ang balanse na ito. Mayroon pang pag-aaral na nailathala sa isang dermatology na magazine. Ipinakita na ang diluted na suka ay nakatulong sa mga sintomas ng eksema at tuyong balat. May ilang tao na gumagawa ng tonic, isang bahagi ng suka at 3 bahagi ng tubig,
at ipinapahid nila ito sa mukha gamit ang bulak. Pero mag-ingat, kailangan munang subukan sa maliit na bahagi ng balat. Nono, tinatanggal nito ang balakubak at nagbibigay kintab sa buhok. Alam mo yung nakakainis na balakubak tuwing taglamig? Kadalasan sanhi ito ng mga fungus sa anit. Ang suka ay may natural na antifungal na katangian. Bukod pa rito, tinatanggal nito ang lahat ng mga natitirang dumi na naiipon sa buhok. Shampoo, conditioner at mga spray. Heto ang isang tip para sa lingguhang banlaw na pwedeng gawin pagkatapos mong maghugas ng buhok. Gamitin ang isang bahagi ng suka sa 4 na bahagi ng tubig. Mas kumikintab ang buhok at di gaanong mamantika. Banlawan mabuti para matanggal ang amoy. Pang-10. Natural itong lumalaban sa impeksyong dulot ng fungi. Narito na tayo sa huling benepisyo, na maaring isa sa pinakamahalaga. Mahilig ang mga fungi sa mainit at mamasa-masang kapaligiran. Kaya naman karaniwan ito sa mga taong kaedad natin. Candidiasis fungi sa mga kuko, mycoses. Ang suka ay lumilikha ng acidic na kapaligiran na kinaiinisan ng mga fungi. Parang binago mo ang lugar at hindi na sila kayang tumubo pa. Maraming tao ang gumagamit ng diluted na suka para gamutin ang fungi sa mga kuko sa paa. Matagal, pero gumagana. Laging diluted, laging may pasensya. Ngayon, ang 3 mapanganib na pagkakamali na kailangan mong iwasan. Pagkatapos ng mga dekada ng paggamit ng suka, nakita ko na maraming tao ang gumagawa ng mga pagkakamaling maaaring maging delikado. Ang ilan ay nauwi pa nga sa ospital. Pagkakamali bilang isa, uminom ng purong suka. Huwag na huwag kang iinom ng purong suka. Sobrang asido nito, maaaring masunog ang lalamunan, esophagus, at tiyan mo. Maaari rin nitong masira ang enamel ng iyong mga ngipin. Laging halo sa tubig, hindi bababa sa isang kutsarita para sa isang malaking baso ng tubig. Pagkakamali bilang 2, hindi isinasaalang-alang ang mga gamot. Kung umiinom ka ng gamot para sa diabetes, presyon o puso, kailangan mong kumonsulta muna sa iyong doktor. Maaaring palakasin ng suka ang epekto ng mga gamot na maaaring magdulot ng hypoglycemia o mapanganib na pagbaba ng presyon. Pagkakamali ang 3. Sobrang dosis ang nainom. Pero hindi ibig sabihin na mas maganda yun. Ang pinakamarami ay 2 kutsara bawat araw, laging tinunaw sa tubig. Maaaring magpababa ng putasa, magdulot ng problemang buto, at makaapekto sa gamot ang sobrang paggamit nito. Ngayon ituturo ko sa iyo ang aking recipe na binuo ko sa loob ng maraming taon ng karanasan. Kumuha ng isang malaking baso ng maligamgam na tubig, 200 at 50 mililitro. Idagdag ang isang kutsarita ng hilaw at hindi sinalang organic na apple cider vinegar. Yung may ina. Kung gusto mong patamisin, gumamit ng isang maliit na kutsara ng purong pulot. Pinapalakas ng pulot ang ilang benepisyo ng suka. Haluin mabuti at inumin sa straw para protektado ang ngipin. Kapag ininom 30 minuto bago mag-almusal na walang laman ng tiyan, bakit? Sa ganitong paraan, nahahanda ang iyong panunaw para sa araw. Pagkatapos uminom, banlawan ang bibig gamit ang malinis na tubig at maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto bago magsipilyo ng ngipin. Ilang beses sa isang linggo? 5 araw na oo, 2 araw na hindi. Kailangan din ng katawan ng pahinga sa lahat ng bagay. Bago natin tapusin ang ating usapan, gusto kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang suka ng mansanas ay kapaki-pakinabang, pero hindi ito himala. Isa lang itong dagdag sa malusog na pamumuhay. Magpatuloy kang kumain ng tama, mag-ehersisyo hanggat kaya mo, at regular na magpatingin sa doktor. Gamitin ang suka bilang katuwang, hindi solusyon sa lahat ng bagay. Kung magpapasya kang subukan, magpasensya ka. Makikita ang benepisyo sa tamang at regular na paggamit sa pagdaan ng panahon. At kung may alinlangan ka o may kakaibang reaksyon, humingi ka ng payo mula sa profesional. Yun lang, sana ay naging kapaki-pakinabang ang ating usapan. Ang pagbabahagi ng natutunan sa buhay ay paraan ng pag-aalaga sa isa't isa. Kung natuwa ka sa video, mag-subscribe ka sa channel. Nakakatulong ito upang maabot ang mas maraming tao na pwedeng makinabang sa impormasyong ito. Hanggang sa susunod na video.